Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Please, Katrina, maaari mo bang panguluhan ang ating panalangin dito sa harap? Amen. Magandang umaga mga mag-aaral. Kumusta naman kayo ngayong araw na ito? Mabuti naman kung ganoon. Ngunit bago kayo magsiupo, ay nais kong pulutin niyo muna ang mga basura na nasa inyong paligid o kaya nasa ilalim ng inyong upuan. At pagkatapos niyan, ay ihanan niyo maayos ang inyong mga upuan at maaari na kayong magsiupo. Ngayon ay nais kong tanungin kung sino bang lumiban sa ating klase ngayon. Aha, maraming lumiban. Ngayon ay Miss Secretary, maaari mo bang ihara lahat ng liban at ipasa mo ito sa ating mamaya pagkatapos ng ating klase. Maraming salamat. Bago magsisimula ang ating talakayan ngayong umaga, ay meron akong inihanda dito kasunduan. Ngayon, basahin natin ang ating kasunduan. Una, ayusin ang pagtaas ng kanang kamay kung sasagot. Ang pangalawa ay respetuhin ang opinyon at pananaw ng bawat isa. Ang pangatlo naman ay panatilihin huwag mag-ingay. Ang pang-apat ay aktibong partisipasyon sa mga gawain. At ang panghuli ay naway ang lahat ay makinig ng mabuti. Maaasahan ko ba ito sa ating talakayan ngayon? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon ay nais kong itanong sa inyo kung ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraang klase natin. Tama. Ang tinalakay natin noon ay ang kahalagahan ng pagkonsumo. Ngayon ay dadako na tayo sa ating panibagong paksa. Ngunit bago yan, ay meron akong inihanda sa inyo gawain. At ito ang ating panuto. Sapagkat wala tayong ginagamit na TV ngayon dahil nasira ang ating TV, ang laptop na namin ni Ma'am ang ating gagamitin. Ngayon ay alam kong hindi ninyo makikita ang letra na sa laptop, pero ako na lamang ang magbabasa ng ating panuto. Ngayon, ang paksa, ang panuto natin ay pinababatang isa-ayos mo ako. Buuin ang bawat jumbled letters na nasa chart at ang unang matapos ang makabuo ng lahat ng jumbled letter at makapaskin ang chart sa pisara ay siyang mananalo. Maliwanag ba sa inyo ang ating panuto? Magaling! Meron akong inihanda dito ang dalawang cardboard at ang bawat grupo ay magkakaroon nito. Ngunit bago yan ay papangkakin ko muna kayo sa dalawang grupo. Magsimula ang natin ito. Ngayon tapos na ang lahat ng unang grupo ay dito maupo at ang pangalawang grupo naman ay dito maupo. Ngayon, para sa unang grupo, ito ang sa inyo. At sa pangalawang grupo naman ay ito. Ngayon tapos nyo lang buo ang mga jumbled letters na nasa chart, ay maaari mo bang basahin, Miss Jen, kung ano ang inyong nabuong mga salita mula sa jumbled letters. Maraming salamat. Ang nabuong salita ninyo ay ang ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. At iyan ang ating tatalakayin ngayong umagang ito. Ang tatalakayin natin ay ang ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. Ngayon, narito naman ang ating mga layunin na siyang susundin natin o magiging gabay natin sa ating buong talakayan. Ngayon, ay nais kong basahin ninyo ang una nating layunin. Nasusuri ang mga ligo at layunin ng imperialismo. Ang pangalawa nating layunin naman ay nakagagawa ng Venn diagram or graphic organizer na nagpapakita ng konsepto ng imperialismo at kolonyalismo. Para naman sa pangatlong layunin ay napapahalagahan ang papel na ginagampanan ng pag-usbong ng imperialismo at kolonyalismo sa isang bansa. At ito ang magiging gabay natin ngayon sa ating talakayan. Ngayon ay natapos na tayo sa ating talakayan. Para sa ating talakayan ay mayroon ulit akong inihandang gawain para sa inyo. At ako pa rin ang magbabasa ng ating panuto. Ang pabalat ng ating gawain ay para kanino kaya ako sa ating phrase and sentences. Sa panuto, sa parehong grupo ay gamitin at ibibigay na count-out phrase and sentences na nasa sobre. Ang bawat grupo ay inaatas at ilagay sa tamang hanay ang bawat phrase at sentence kung saan ito nararapat o napapila. Ang bawat pangkat ay bibigyan lamang ng 5 minuto upang tapusin ang gawain. Pagkatapos ay magkaroon ng isang representante at mag-uulat dito sa harap. Ngayon ay
ninyo dito sa harap. Ngayon natapos nyo na ang inyong 5 minutong paghahanda, ay nais kong i-representahin ko ito dito sa harap. Ngayong tapos nyo na naidikit ang lahat, ay ating i-check kung tama ba ang lahat ng impormasyong nakadikit sa bawat chart na inyong ginawa. Ngayon ay nakita kong tama lahat ng impormasyon na inyong idinikit sa chart at talaga namang alam kong meron kayong natutunan ngayong umaga sa ating pagsak. Meron nga ba? Magaling kung meron. Ngayon ay batid kong handa na kayo sa iba pa natin mga gawain. Ngayon ay meron ulit akong inihanda sa inyong gawain ulit bago iyan, ay sasagutan muna natin ang ating paprosesong tanong kung talaga bang nakikinig kayo o may naunawaan kayo sa ating talakayang ginawa ng inyong mga kaklase ngayon. Ngayon para sa unang paprosesong tanong, ano-ano ang iba't ibang tema ng geografiya, Miss Jezebel? Magaling, bigyan ng 2 bagsak si Miss Jezebel. Ayun, para sa ating pangalawang paprosesong tanong, ano ang 2 uri ng lokasyon at ang pinagkaiba nito sa isa't isa? Miss Balingit? Ayan, bigyan nyo ng 3 bagsak si Miss Balingit. Ngayon, para sa ating pangatlong paprosesong tanong ay bakit kaya mahalaga ang pag-aaral ng imperialismo at kolonyalismo, Miss Katrina? Magaling, bigyan ng nice clap si Miss Katrina. Alam niyo ba kung paano ang nice clap? Ganito lang yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. N-I-C-E, N-I-C-E. Nice, 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 nice. Ayun. Sorry po kung nagkakamali po si teacher sa clapping. Ngayon tapos na tayong sagutan ng ating pang-prosesong tanong, ay meron na naman akong inihanda sa inyong mga gawain. Ito ay pinamaganda natin itala mo ako. Ngayon ay babasahin ko ang ating panutot. Gumawa ng isang Venn diagram tungkol sa imperialismo at kolonyalismo para sa unang pangkat. Sa pangalawang pangkat naman ay gumawa kayo ng graphic organizer tungkol naman sa anyo at layunin ng imperialismo para sa pangalawang pangkat. At maghanda ng isa lamang na representante na siya magulat ng nagawang output. At ang bawat pangkat ay bibigyan lamang ng 3 minutong paghahanda. Ngayon, bago kayo magsimula, ay tunghayan muna natin ang ating magiging pamantayan sa inyong mga gawain. At narito ang ating pamantayan. Para sa nilalaman, meron tayong nilalaman, kalinisan, presentasyon, at takdang oras. Bibigyan ko kayo ng 5 puntos kung may ibibigay ng buong husay ang hinihingi ng paksa. 3 puntos naman kung may kakulangan ang nilalaman. At unang puntos para sa maraming mga kakulangan na sa inyong nagawa. Ngayon ay nais ko magsimula na kayo at ang inyong timer ay magsisimula na ngayon. Time's up. Tapos na ang lahat. Maaari nyo nang idikit ang inyong mga nagawa dito sa pisara. Ngayon ay tawagin ang unang representante ng unang pangkat. Ayan, bigyan nyo ng 5 bagsak ang unang pangkat. Ngayon sa pangalawang pangkat naman tayo. Magaling. Ngayon ay bigyan nyo ng 10 bagsak ang pangalawang pangkat. Ngayon tapos nyo na nagawa o na-ipresenta ang inyong Venn diagram at ang inyong graphic organizer, ay magbibigay na tayo ng puntos. Para sa pagbibigay ng puntos ay sa unang pangkat ay nakikita kong ang nilalaman nila ay naibibigay ng buong husay ang nilalaman. Bibigyan ko sila ng 5 puntos. At para naman sa kalinisan ay bibigyan ko sila ng 5 puntos pa rin. At sa presentasyon naman ay buong
lang mga kakaunting mga katanungan lamang kung meron ba talaga kayong naiintindihan sa ating tinalakay ngayong umaga. Ang gawain na ito ay tinatawag natin pananaw ko, unawain mo. Ngayon para sa unang katanungan ay babasahin ko. Para sa iyo, ano ang naging mahalagang papel na ginagampanan ng imperialismo at kolonyalismo sa bansang sinakop nito? Miss Jen, maaari mo bang sagutan ito? Tumpa! Maraming salamat, Miss Jen. Bigyan niyo siya ng 5 bagsak. Ngayon sa pangalawang katanungan naman ay nakapagdudulot ba ng mabuti sa bansa ang pag-usbong ng imperialismo at kolonyalismo? Oo o hindi at ipaliwanag. Miss Jezebel, maaari ka bang tumayo at sagutan ang aking pangalawang katanungan? Magaling! Bigyan ng 10 bagsak si Miss Jezebel.